Madalas nating iniisip na ang saya ay dumadating kapag okay ng lahat. Hi guys! Ako pala si So, short for Bunso. Tara, sama ka na. Ito pa rin ang ating pangarap. This is day 6 of my 365 days journey. Creating the best version of myself. Kung may pangarap ka, tara, sama ka na. Let's go! Alam mo, madalas nating iniisip na ang saya ay dumadating kapag okay ng lahat. Kapag may pera, kapag walang problema, kapag nakukuha natin ang yung mga bagay na gusto natin sa buhay. Pero habang tumatagal, napapansin ko na hindi pala ganun ang buhay. Kasi kung hinihintay natin na maging perpekto ang lahat bago tayo sumaya, parang wala na tayong oras para maging masaya. Ang totoo, ang saya hindi regalo ng sitwasyon. Pinipili siya. Hindi ibig sabihin na palagi kang tatawa o wala ka nang iniisip. Ang ibig sabihin lang, kahit may problema ka, pinipili mo pa rin na hindi magpatalo sa bigat ng mundo. Lahat tayo may pinagdadaanan. Pagod, may lungkot, may hirap, may araw na gusto mo na lang talagang huminga at humilata nang walang ginagawa. That's okay. Normal lang yon. Pero, ang tanong, habang nandyan ka sa problema o sitwasyon na yan, papayag ka ba na mawawala yung saya mo? Kasi, minsan, doble na nga ang problema, dinadagdagan mo pa. Kakaisip, kakareklamo, at kakakumpara sa ibang tao. Bakit siya masaya? Bakit siya successful? Bakit parang ako sobrang nahihirapan? Hindi natin namamalayan na ninanakaw na pala natin yung compassion at yung kapayapaan na meron sa atin. Ang positive mind, hindi yan pagiging plastic. Hindi yan pakunwari na okay lang ako. May trabaho ka man o wala, may ulam ka man, o simple lang. May problema ka man, o wala. May dahilan ka pa rin para ngumiti. May dahilan ka pa rin para magpasalamat sa Panginoon. Minsan, simpleng gising lang sa umaga, malaking biyaya na yon para sa atin. Minsan, may kausap ka pa rin na tunay na nagmamalasakit sa iyo. You are blessed. Alam mo ba, ang mindset ay parang muscle. Bakit? Kapag negative, automatic na negative ang lalabas sa iyo. Pero kapag sinanay mo na maghanap ka na maganda kahit sa maliliit na bagay, mas gumagaan ang buhay. Subukan mo lang minsan. Pag may nangyari na hindi maganda sa'yo, itanong mo sa sarili mo, ano ang pwede kong matutunan sa mga bagay na to? Ano ang tinuturo sa akin? Ano ang pinaparating sa akin? Hindi yung sasabihin mo sa sarili mo na, bakit ako? Kundi, para saan ito? Anong purpose nito? Kasi, lahat ng pinagdadaanan mo may dahilan para matuto ka at ihanda ka sa darating na blessing na nakalaan sa iyo. At tungkol naman sa pagiging masaya, hindi yan nakadepende sa ibang tao. Hindi mo kailangan ng approval ng iba. Hindi mo kailangang i-please ang buong mundo.
Minsan, sapat na yung, alam mo, ginagawa mo yung best mo. Masaya ka kasi payapa ka. Masaya ka kasi tanggap mo ang sarili mo. Masaya ka kasi alam mo na hindi ka perpekto, pero tuloy ka pa rin. Tuloy ka pa rin na lumalaban at nagpapasalamat sa Malapanginoon. Kaya kung may payo man ako sa inyo, o payo ko man sa sarili ko, piliin mong maging mabuti sa sarili mo. Piliin mong umiti kahit hindi madali. Piliin mong maging grateful kahit hindi perpekto ang sitwasyon. At hindi araw-araw masaya. Pero araw-araw, may choice ka na paano mo harapin ang buhay. At kung pipili ka, sana piliin mo maging positive mind ka at masayang puso. Kasi mas magaan ang buhay kapag mas magaan ang loob mo. Stay happy and always be grateful sa Malapanginoon.